Naku po, ay napakaraming balita ngayon dahil alam naman natin, sinalanta ng, ano ba to, bagyo ba to o habagat? Pero si Karina daw eh. O sinalanta ng Karina ang Metro Manila at talaga naman, kaliwat kanan ang baha. At banat ba? Naku, medyo nasubukan yung SONA ni PBBM dahil meron siyang nabanggit doon na 5,500 na yung infra tungkol sa flood control system. Oo nga. At ano pa daw yun, marami pa daw mga kasunod. So, tinest kagad ng bagyo kung totoo ba yung mga pinagsasasabi sa SONA at lumalabas. Mukhang hindi totoo kasi baha lahat eh. Ang daming mga videos na nagkalat, kanya-kanya ng kuha ng videos ang mga nasa social media at talaga namang makikita mo na bawat lugar sa Pilipinas may kanya-kanyang version ng whitewater rafting. Oh, grabe. Oo. Pero feeling ko mahirapan mag-comment si Coach Oli dyan. Bakit? Hindi niya nakita eh. Ha? Hindi niya nakita yung... Hindi mo ba nakita yung baha? Kasi di ba wala ka nung isang show natin dahil hindi ka lumabas eh. Hindi, nakita ko sa social media, okay. dami nagje-jet ski dyan sa Maynila. Hindi. Di ba? Oo. Kaya niya hindi makita. Hindi mo makita kasi naka-shades ka. Kaya pala Ang eh. bagal nyo ha? Dala ng pagkain yan. Masyado kayong busog. Wow. Anyway, ano comment mo doon, Kuya Coach Oli? Sa baha, 5,500 daw. Hindi, maganda nga yun, nasama sa Flood SONA. control projects. Oo. Napunta sa SONA, nasama sa SONA, tapos ang bilis ng karma, ang bilis bumalik. Napatunayan agad, fake news. Tinesting agad eh, no? Tinesting agad. Yung 5,500. Ang tanong lang nga dyan, di ba, ang daming pondong nilagay. Saan napunta? Kasi obviously hindi epektibo. So saan napunta yung pondo na yon? Nagtatanong lang po tayo ha. Alam mo, ang nangyari dito parang dahil siyempre yung ibang mga media medyo bayad na at talaga nga namang hindi na nagsasalita, nabusalan na mga bibig. Kaya ang nag-fact check na lang ay yung kalikasan. Parang nagalit. Ayaw magsalitaan yung media. So, i-fact check natin yung totoo ba yung 5,500 na yan. So, na-fact check tuloy. Well, Wala. ako, mga kapatid, ako naniniwala ako na marami naman talaga, 5,500. Sa sobrang dami nga nila na nagawa na flood control projects, yung baha, hindi na po alam kung saan dadaan. Nalito na eh. Nalito na. Sobrang dami ha. Matindi ha. Sobrang dami. Matindi. Walang Diyo. Pero meron sila, Jay, nandito ka. Galaw-galaw. Dahil ilang beses nang nangyari yan yung kay BBM na kada may sasabihin siya, nasusunog. Katulad lang nung sa Yolanda. Di ba? Nung in-interview siya, sinita niya si PRD, tapos bumalik lang din sa kanya. Lumabas doon na... niya na walang nagawa. Walang nagawa, pero tignan mo na 15% na lang pala yung gagawin niya. Siya pa yung Napahiya siya. nasunog din siya. So, Galing ha. Ang galing na decision ni Jay. Galing ha. Maganda kinain mo ngayon ha. Maganda. parami yung kape ko eh. Well, ito, seryoso, no? Seryoso, mga kapatid. Ito yung patunay na parang yung mga sinasabi doon sa SONA ay parang pawang kasinungalingan. Ilan pa kaya? Hindi natin alam kung ilan pa doon ang hindi totoo. Kasi ito, pinatunayan na hindi totoo. Kasi kung totoo yung sinasabi nila, walang baha. Kalikasan na yung tumesting. Wala. Basag. Pero merong Master Judea, Coach Oli, Banat Bay at Jay Guevara, di umano, merong 145.7 billion last year na na budget for flood control. Last year to Magkano? 147.5 billion daw. Sana all. Last year. Ang masama nito, ngayon, Musdada, baka isisi kay PRRD, bakit kasi bumaha? Bakit kasi umulan? Bakit kasi bumagyo? Kasalanan mo yung PRRD. Alam ko na yung mga litanya ng mga bangag vloggers lahat yan, kasalanan na naman ni PRRD. Pero para mas maintindihan ng publiko, basahin natin yung balita tungkol dyan. Tila sinampulan agad ang mga pinagmamalaking proyekto ni Marcos Jr. sa kanyang SONA nitong Lunes, partikular na ang mga natapos umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturang mga proyekto? Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Pasok. Yun.
Wala Wala pa. pa. Medyo ano wala. lang na bagyo. Medyo nagkaroon po tayo ng technical difficulties. So, Pero lalabas yung balita na yun. lalabas. Oo, but anyways, ayun nga, yung katungkol dyan sa flood control project na yan, which is last year 147 billion. And ngayon, ilang billions yun? Yung sinasabi nila doon sa 5,500 na infra projects. At ang hinahanap nila ngayon, hindi yung resulta ng infra projects na yun. Si Inday Sara. Oo. Yan ang pinapalabas ng mga influencers sa kabilang parlor. Oo, na instead of hanapin nila kung saan nangyari or kung nasaan Yung pondo, saan napunta. na yun or nasaan yung mga projects na yun, hinahanap nila yung VP. Yan, Baby Boss Sara. Dada, yung sinasabi ko kanina, na kahit na anong gawin, ang bagsak niyan, bottom line niyan, kasalanan na naman ng Duterte. Hahanapan at hahanapan ng butas. Kasi ganyan yung mga puro excuses ng mga tao eh. Talagang hindi sila, they will not assume responsibilities. Laging, hanapan nyo, turo nyo kay Sara, turo nyo kay Piara, turo nyo kay Baste. Basta, huwag lang sa ating pumatak yan. Kaya hindi natututo eh. May masasabi ka tungkol doon? Hindi, yung mga sa about to sa Tansu vlogger na yan, wala naman kasing views pag hindi naman Duterte yung binabanatan nila o kaya si Pastor, diba? Kaya lagi yan sila nakapokus sa mga yan dahil nga mas pinapanood ng mga Pilipino kapag nakita na nila na mga Duterte or si Pastor ang topic nila. Kaya kahit naman na kaya wala silang pakialam kahit hindi na nila hanapin yung about dyan sa, magkano yung 14 billion? Hindi natin alam kung magkano yung figure. Pero 5,500 infra projects daw, yung na-complete nila. Ayon sa Meron na bang ano dyan? Meron nag-apologize na ba dyan sa nangyari na yan? apologies. Ako actually hindi ko makita si Romualdez ngayon. Ewan ko kung lumalabas siya, parang hindi ko ata nakikita. Pero bakit may nahanap? Trabaho ba Hindi. ng congressman yun? Uy! Sa flood control project, ang laki ng parte ng congressman. I mean, parte. Ayan, I mean, part. meron. Linawin natin kakasuhan nyo na naman ako. Part. Ang laki ng parte ninyo dyan eh. Di umano. Oo. Di umano, di Hindi, umano. kasi sila Hindi, yung teka, ano bang part yan? Part Kasi ng ganito yan, kita? diba, sa Part. sa DBM, di ba, magkakaroon ng project. Tapos kung saan yung mga distrito, kunwari walang nahahawakan yung mga congressman. Tapos sa totoo lang, meron silang mga construction company na sasali sa bidding. Doon nagkakalokohan yan eh. Diyan nagkakaubusan ng pera eh. Diyan sa mga construction na yan, which is dina-download yan mismo ng mga congressman. Sabihin, inaano nila yan. Dito, makikipag-coordinate sila doon sa DPWH. Ito yung control project natin alam mo na, sa inyo ko inilagay yung project. Magkano sa akin dyan? Di ba yan nga yung sinasabi magkano yung sa akin dyan? Ano yun? Hindi, yan yung sinasabi ni Mayor Magalong eh. Okay. Na ang laki na ng parting na nakukuha. Kasi bawat proyekto, may cut ko nga mga congressman dyan. So doon talaga kumikita yung mga congressman natin. Kaya nga, ewan ko, baka lang naman. Ang dahilan kung bakit hindi nagpapakita ngayon si Romualdez, baka sa kanya matanong at hindi siya makasagot. Diba? Yung tungkol dyan sa proyekto na yan. Oo, kasi bawal magtanong sa kanya. Ay, oo. Pag nagtanong ka niya, kaso abot mo. Kung hindi kaso, tanggalin yung yung prangkisa mo. Okay. Na kahit meron pa. Sige, putulin natin. Pwede na yung balita para makita ng mga kababayan natin. Ayun na, ulitin natin. Tila na sampulan agad ang mga ipinagmalaking proyekto ni Marcos sa kanyang SONA nitong Lunes, partikular na ang mga natapos umanong flood control projects. Ang tanong, epektibo kaya ang naturang mga proyekto? Ayan, ibabalita sa atin ni Carlo de la Peña. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Inulan ng batikos mula sa netizen ang naturang pahayag ni Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA noong Lunes. Ayon sa Pangulo, libo-libong flood control project ang natapos sa kanyang 2 taon sa panunungkulan.
Pero ang naturang proyekto ay tila hindi ramdam dahil sa epekto ng malakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at bagyong Karina. Tanong ng ilang netizen, nasa na daw ang flood control projects na natapos? Habang ang isang ito, ngayon lang daw nila ulit nakita ang ganitong pagbaha sa Metro Manila makalipas ang ilang taon. Parang wala din daw anyang pinagbago ang matinding pagbaha. Miyerkules ng umaga, bumungad sa maraming residente sa Metro Manila at karatig probinsya ang mataas na tubig baha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Karamihan naman sa mga apektadong residente natakot na maulit ang nangyari noong 2009 kung saan maraming lugar sa Metro Manila ang nalubog sa baha dahil sa bagyong Ondoy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Ayun na nga, grabe yung baha. Banat bay. TikTok, dyan sa Facebook, pati sa YouTube, talagang makikita mo. Ang dami na mga apektado talaga. Yung naranasan ng mga taga Marikina. Oo, grabe. Alam mo, Boss Dada, yan ang wag mong ipagmamalaki. Sa Pilipinas, dalawang wag mong ipagmamalaki. Yang baha at droga. Kasi susubukan ka niyan. Kita mo, bumalik na yung baha. Yung sa droga naman, hahamunin ka ng drug test. Eh, delikado ka dyan. Pagka yan ang ipinangako mo, tumbok ka dyan. Well, isa yan sa pinagmalaki nila, yung bloodless. Oo, pero yung project na 5,500 na flood control, hindi siya floodless. Oo, napakaraming baha. Jay, ikaw ba, sa inyong lugar? Ay, sa Taguig, grabe doon kasi mas malapit kami sa Laguna Bay. Shala? Tagig? Tagig, ha? Wow! Wow, taga High Street. Yayamanin ka talaga. Doon, malapit BGC. sa amin ng malapit sa amin ng dam ng C6 doon. Kaya talagang bahayin doon sa amin. Pero, nagtataka ako, bakit parang hindi ata mas parang napabagal ata ang pag-asikaso ng mga, tawag doon yung nag-aasikaso ng mga sa baha. DPWH? Oo. Bakit parang napakabagal ata ng kilos nila ngayon, no? Ngayon, na-busy sa zona? Baka puyat. Ha? Yung mga tulog. Actually, yan nga yung pinoint out ko dun sa live ko Dahil sa sobrang busy nilang kakahanda ng 20 million na pagkain dyan sa zona, hindi nila napaghandaan itong bagyo na to. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang napapaghandaan yung mga dumarating na bagyo, naka-ready na. Alala ko pa noon, bago pa dumating yung bagyo, may mga press con, may talk to the people na. Ngayon, wala pong talk to the people na naganap o wala nang man lang paghahandang naganap dahil nga busy doon sa ano bang ipapakain nating masarap na 20 million doon sa pupunta sa zona. In other words, inuna muna yung party-party bago yung paghahanda sa sila baha. dyan busy sila dyan, banat bay. Tsaka may Kasi nag-viral yung na mga nakaraang araw, busy sila dito sa paghahanap kay Pastor Kibuloy at nakafocus sila dyan sa KOJC kaya hindi nila naasikaso Ewan ko, nakafocus sa KOJC, nakafocus sa Davao, ayan, binaha. Kung saan kasi nyo nilalagay yung inyong oras at efforts na pupunta sa wala. At dahil dyan, sa pangako na yan, mga kababayan, dapat makita natin yung resibo kung nasaan talaga yung 5,500 na mga proyekto na yan. Kasi hindi ramdam hindi natin nakita yung effect noong flood control na mga ginawa nila. Ako natatandaan ko kasi ako taga Marikina. Noong panahon ni Pangulong Duterte, may mga ginagawang dredging or mga proyekto na pananggal lang sa baha. Pero ngayon parang wala na tayong nakikita. Kabaliktaran dito sa sinasabing napakarami pero hindi naramdaman. Katulad nga po niya, hindi magbabaha ng ganyan kung maganda yung mga flood control projects na ginawa nila. Kaya nga ngayon, ang sinisisi nila, dahil binabatikos itong flood control project, ang sinisisi na naman nila ay itong mga basura daw di umano. So, lagi na lang ba tayong magrarason sa tuwing mangyayaring kalamidad, tuwing may nangyayaring hindi maganda, isisisi na lang po natin sa dating administrasyon. Ngayon, isisisi na naman sa basura. Ano ba? Wala ba tayo talagang magandang solusyon na po pwedeng gawin? May nagsabi pa nga dito sa netizen sabi nila, hindi lang sa zona naging busy, pati sa birthday party ni Abalos. Nako. Abalos!
Hoy, gising! Batiin natin. Birthday mo na Happy birthday, ha? Happy birthday, sir. Kantahan Huling mo, birthday Jay. mo na yan. Uy, Ngayong taon. Oo. Next year na yung susunod. Bakit? Kayo naman yan lang naman 2 beses siya. At saka ito pa Yan. pala, napanood nyo na yung viral video? Alin doon? Yung namimigay ng ayuda sa, Sa truck. Oo. Grabe, alam mo. Kung may Kawawa yung lang mga sana tao, natin no? yung video na ayan. Tingnan nyo naman ang ginagawa Ayan, nila no? sa tao. Ayan, no? Ayan, parang ginagawa naman yung mga Akala tao ko nga na- nung una, pelikula ng zombie to eh. Oo. Di ba ganyan yung sa zombie? Alam mo, nakakaawa. Ano yan, ang mga train to Pilipino. Busan? Oo, parang Ano ganyan yun. Mantakin mo pa, lulusungin mo pa. With napakarami nyo pang camera. Mas marami pa kayong camera kaysa sa binigay nyong Kaya ayuda. Correct. Oh, Ano sa to? totoo Ano lang. ginagawa niya dyan? Puros kayo pamilya. Dapat bumaba ka ng truck. Tapos nag-swimming man lang sana sila para maranasan man lang nila. Buti pa yung mga Ito bilyar ba yung nakapag-swimming na. Ito ba yung truck na sinakyan dati ni Noy Oo, Aquino? oo, yan din yun eh. Ayan din ba yun? Oo, kasi parang nakita ko yan eh. Yan. Parehas. Sumisigaw si Ma'am Hana, yan. Galit na galit. Yan, no? Yan yun. Hindi, Oo, parang ayan nga yung nakita ko sa Facebook. Oo, at viral. nandito rin si dating, si Colonel nandyan din si Secretary Abalos. Nandyan, si Abalos nandyan. Puros mga artista pala yung nandito. Ayun, oh. Ayun. Ayun, nakita ko rin. Pistol gumalaw eh. Okay. Sandali. Gumalaw Linawin yung natin, ha? Oo. Baka ma-fact-check kayo. Oo. Motorcade dyan, motorcade. 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 Promotion niya nung yung teleserye Pelikula niya. niya. Yung yung Black Rider. Oo, teleserye yan. Kaya Ng pala. hindi yan mali. Pakitanggal yan. Mali ang ano na yan. Pero Yan alam ay nyo, sa totoo lang, motorcade. Promotion. Parang kandidato lang, ano? Oo. Grabe Alam to. nyo, Boss Dada. Ganito yung, alam mo yun, kung napapanood yun sa mga pelikula noon na Exodus, tapos yung mga tao, hinahagisan na lang ng mga bulok na spam, Oo. bulok ng mga Kasi karne. walang-wala na Kasi parang nag-aagawan yung mga tao, ginawa nilang mga hampas lupa at Tsaka, mga Boss patay Dada, gutom yung mga Pilipino. Yun Ang nga. pangit pa dyan, tingnan nyo, sa dinami-dami ng mga binabibig, sa dinami-dami ng mga tao, hindi man lang maayos yung pila. Yung iba dyan Ayun. malamang, walang Ang nakuha. galing ni Jay talaga, no? Paano Napansin niya pa hindi Paano organized. magpapapila ayaw bumaba? Walang gustong Sandali, bumaba. Hindi yun na nga eh. AI yan, AI. Ayaw. AI yan. Baka, baka fake yan. Fake AI Baka yan, deep hindi fake totoo yan. yan. Fake video. Tingnan Baka, mo. baka nga deep fake yan. Diyan yung mapapatunayan na basta ano lang sila, na basta kuha lang, yung tipong mapansin lang sila. Mema ng- lang, na, mema. Na kesyo, namimigay sila. Pero tingnan nyo, wala Nakikita sa niyo- ayos. Ay, may mga camera pa, oh. May mga Nakikita- camera. Hindi, sa dito. Sa tingin ko, Mijay nandito eh. Ayun nga, yun ang nandun sa Dalawang gilid. truck eh. Hindi ba yan? Yung kumukuha mismo sa truck na yan. Kumukuha mismo. Mijay. Oh, ayan, Mijay. Hindi yan, ha? Iba pa yan. Oo. Meron. Meron pa yung mismo kumukuha dyan. Oo. Malaglag sana yung camera nyo, magaya kayo kay Banat Bay. Walk out na. Hindi, pero Actually, totoo to hindi organized eh. Hindi Basta organized yun. talaga. Hindi talaga organized. Saka ito, isang palito sa mga Pilipino. Ito kasing tao na to, mga babae, ito presidente natin, wala po silang puso para sa mahirap. No? Sinasabi nila sa bibig nila, pero yung galaw, hindi po natin nakikita doon. Ito nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte na dapat ang pinipili natin, yung may pinagdaanan sa paghihirap, ng umasenso sa buhay, hanggat sa natupad nila yung kanilang mga pangarap. Kasi yung mga tao na ganun, alam nila kung ano na agagawin, anong solusyon agagawin nila sa mga problema ng mahihirap. Yun lang. Pero totoo may pagkukulang talaga ang gobyerno pagdating sa flood control. Kaya lang, bigyan din natin ng benefit of the doubt yung gobyerno kasi specifically itong Marikina. Laging tinatamaan to ng baha. Taon-taon ganito ang sitwasyon Yes. dito. Bakit hindi pa rin sila umaalis sa mga lugar na yan? Kasi baka mamaya yun yung isang susunod na atake nila eh. Hindi kasi yung mga... Ayan, taga Marikina ka. Ako Paliwanag taga mo. Marikina. Kadalasan kasi doon sa mga nakatira sa Marikina, wala silang ibang mapuntahan. Ibebenta man nila yung lupa nila, hindi naman nila mabebenta ng ganun kamahal kasi nga binabaha yung lugar. Diba? So ngayon, pag binenta nila, natatakot sila, baka mamaya pag binenta natin, maubos ang pera natin, mawawalan tayo ng tirahan. Diba? Pero miskinan, lumabas na sa zona. Ang dami nilang proyekto. Tanong natin kay Coach Ol, taga Marikina rin siya. Taga Marikina rin. Yung ex niya. Ay, Ay, biro lang. Gulo yan, gulo. Pero, alam mo na, pero. At saka ito pa yung reklamo dyan ng mga yung mga nakapanood nung mga video na about sa ba. Kasi hindi naman kalakasan yung ulan eh. Oo Pero nga eh. bakit ganyan kalala yung baha na yan? Paano pa? Pag may malakas na bagyo, Undoy, o yung Yolanda, 'di ba? Ang galing talaga ni Jaya.
Si Jaya. Bakit? Si Jaya? Bakit si Jaya? Sabi ni Jaya. Hindi, biro lang. Sabi dito, ang galing ni Jaya. Si Siya yung comment Jaya. ng netizen. Comment yung comment. Anyway, nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot pag nakikita natin yung ating mga kababayan na ganyan. Kasi parang nagiging invalido yung dapat na tumutulong, no? Tapos pakikita pa natin tumutulong ng ganong style. Ito po ay nakaka-insulto po sa sambayan ng Pilipino kasi sa atin kinukuha yung mga tax tapos sila parang nag-ano lang, para silang nagmo-motorcade lang na parang election ba? Parang feeling ata nito laging election eh. Election lagi nasa utak nila. Sa Puro tingin ko lang. papogi, alam mo, ng Puro panahon ni papogi. Pinoy, ganyan din. Meron ng comparison sa Facebook ngayon na kumakalat. Nung ginawa ni Pinoy noong bagyo, nung time niya, at saka yung ginagawa ngayon noong administration, parehas na parehas. Carbon copy. Oo, na nakasakay sa parehas. Kung ako yan, Boss Dada, magre-resign ako. Yung kung sino may man ang delikadesa responsable dyan, magre-resign kasi kahihiyan yan nangyari dyan eh. Kanina lang nanonood kami yung nangyari kay Trump, may nag-resign dun sa... Ay, oo, Yan. May Yung, delikadesa. Ganun dapat ang Secret Pilipino. Service. Sa atin makakapalang mukha. Alam mo kung city mo yan, or ikaw ay sinabi mo na rin sa SONA, o kung ano man, kung tingin mo ikaw ay responsable dyan, at ganyan na nangyari, lintik, anong pang mukha ihaharap mo? Mag-resign ka dapat. Hindi, yun pa lang na sinabi niyang 5,500 tapos biglang kinaumagahan, binaha, tapos nandun ka. tingnan natin Diba? kung Nasaan yung mukha mo? tingnan natin mga banateros kung ano ang masasabi ng mga apektado ng baha patungkol dito sa 5,500 na infra project pagdating sa baha. Ayan, wala nang ang believe ang mga kababayan nating naapektuhan ng matinding pagbaha na dulot ng sama ng panahon. Hindi na nga raw sila naniniwala sa mga pinagsasabi ni Presidente Bongbong Marcos. Gaya ng ipinagmalaki nitong sa kanyang SONA, nakakatapos lang ang kanyang ipinagmalaki na 5,500 na infra projects patungkol dyan sa flood control. Si Almar Forzuelo magbabalita. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito ang taas noong ipinagyabang ni BBM sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang nasabing umano'y accomplishment ng Marcos administration, pinalakpakan na ng kanyang mga kaibigan at kaalyado sa gobyerno. Pero ano ito? Bakit lubog sa tubig baha ang malaking parte ng Metro Manila? Hindi ba't iniyabang ni Marcos Jr. na umabot daw sa mahigit 5,000 flood control projects ang natapos at marami pa daw ang tinatapos? Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC, as of 8 a.m. July 25 araw ng Huwebes, umabot na sa halos 300 lugar mula sa halos lahat ng rehiyon sa bansa ang lubog sa tubig baha. Pinakamarami sa Region 3 na may mahigit 200 lugar ang binaha. Sumunod ang Mimaropa na may 34, Calabarzon 31, Barm 13, Region 9 na mayroong 9, habang ang Region 2 at Region 10 ay mayroong tig-iisang lugar na binaha. Kabilang ang Barangay Longos sa Malabon City sa mga nagtitiis dahil sa matinding pagbaha na dulot ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Karina. Kagabi dito na-stranded ako rito ng anong oras na ako nakauwi ng bahay, alas 9 na ng gabi. Lalo hanggang dito, gagabi nga dito. Bali, sa ngayon sir, hanggang dito po. Yung po sa amin sa looban, sa may Pagita po. Hanggang dito po eh. Dito po kami sa may J. De La Cruz. Ayon sa mga residente, ngayon lang sila ulit nakaranas ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Ngayon lang to, ngayon ganyan kagrabe, sobra. Hindi na talaga makadaan yung mga sasakyan. Kahit anong uri na sasakyan, hindi makadaan. Ngayon lang. Nung una, nung Ondoy, saka yun lang. Ngayon lang sumunod. Ngayon lang. Opo sir, ngayon lang din po ulit pinasok yung bahay namin sir. Hindi naman po ngayon lang. Ilang taon na nakalipas matapos na nanalasa ang Bagyong Ondoy dito sa Pilipinas. Ngayon lang ulit nakaranas ang mga taga-barangay Longos dito sa Malabon ng ganitong taas ng tubig baha. Kaya hindi daw sila naniniwala na may flood control project ang Marcos administration. Hindi ako masyado maniwala doon kasi sinasabi lang nila yun para medyo lalakas sila. Wala po. Wala daw Malabon. At saka nabotas. Hindi po namin nararamdaman. Wala. Kalokohan yun. Flood control, tinan mo nga yung nangyari sa anong lugar yun? Sa NLEX na lang 9 hours, di ba? Saan ang flood control mo rin? Di ba? Paano dapat kasi ang gobyerno may vision, bago mangyari,
ahead ka dapat. Kahit sa social media ay hinahanap ng milyon-milyong Pilipino ang sinasabi ni BBM na flood control project matapos ang ginawang briefing kung saan pinag-usapan ang epekto ng sama ng panahon na ginanap sa NDRRM Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Dumepensa si BBM sa kanyang mga kritiko at sinabing nabangga daw ng barko ang flood control kaya ito nasira at naging sanhi ng malawakang pagbaha sa halos lahat ng bayan. Nasira pa yung flood control natin. Yung binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa nakalubog sa tubig. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin para sa mga Pilipino kung anong barko ang nakabangga. Kailan nangyari ang sinasabi ni BBM na nasira daw na flood control na sanhi ng pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Almar Forzuelo, SMNA News. Stunning beast. Kayo ang palakpakan. Congratulations. Napakaganda. Napakaganda. Talaga naman. May project tayo niya, basta pumalakpak tayo. Nabangga ng barko. Anong barko kaya yung nakabangga? MV ano? Titanic. MV Banateros. MV Banateros ba? Mas malaki pala. Ganyan kami, ha? Pagka tama. Barko ng China. Okay. Coast Guard ng China na naman nakabangga niya. China na naman may kasalanan. Sinisi na naman ng China, barko daw ng China. Ang ganda nung dahilan, napatayo ang Banateros. Bihira tayo mapastanding. Buti hindi ako na Carson Cine. Tayo naman pag tama palakpakan, di ba? O pag mali, kaya pinalakpakan namin, ha? May tama eh. May tama eh. May tama. So, sa tingin ninyo, totoo ba yun? Nabangga ng barko? Nasaan ba yung flood control system natin nasa South China Sea? Hindi ba ka nasa gitna ng dagat? Kaya nga. Ano yung nabangga na... Alam mo, ito, Boss Daday, no? Ito ay parang katunayan na parang medyo, lutang din eh. Oo, medyo lutang. Or sobrang tanga ng tingin nila sa Pilipino. Yun nga, akala nila malinaw. Kaya... May mga... O sila sobrang tanga. Yung mga nagpalakpakan ng mga nanonood ng SONA, nagmukha silang tanga ron. Sunog sila ron. Alam ko yung flood controls nandyan sa gilid ng kalsada, meron sa mga baba ng bundok, di ba? Doon ginagawa yung mga flood controls, papunta sa dagat. Paano mababangga ng barko yung flood control? Pero ito, seryoso to, ha? Sana, kayong mga kababayan, siyempre alam naman natin ng Pangulo hanggang 2028 pa. So, may darating naman tayong election sa 2025. So, parang awa nyo na yung mga susunod na iboboto ninyong congressman. Napaka-importante niyan. Sila ho talaga ang nag-aalat ng mga budget dyan sa mga distrito nyo. So, pag binaha kayo ngayon, alam nyo na, palitan nyo na yung... Kasi yung problema sa atin, marami sa mga Pilipino, reklamo tayo na reklamo. Baha dito, baha. Ayaw nyo naman palitan yung mga politikong hinahalal nyo. Di ba? Galit tayo. Sabihin natin, kinukurap. Sino iboboto nyo? Same mayor. Same, pero more on congressman kasi to eh. Same congressman. Kasi, kaibigan namin yan eh. Kababayan namin yan eh. Kasi ano namin yan eh. Meron kaming connection dyan. Kaibigan ni Papa yan eh. Kaya namin boboto. Yan ang napala nyo. Di ba? Kaya sana, lesson na ho ito, na magpalit na kayo ng congressman. Huwag nyo na iboto yung same congressman na gumaguho sa pera ninyo. Pera nyo ho yan eh. Diba? O sana yun lang. Kasi yung mahirap, nagrereklamo tayo, pero pare-pareho naman yung nilalagay ninyong congressman. O, sa katunayan, hindi nga pare-pareho eh. Basta magka-apelido, okay na eh. Yung anak, tapos na yung tatay, di ba? Gagawin nyo yung anak ang iboboto na hindi naman tama, na hindi na wala namang record, hindi nga alam kung paano magpatakbo ng gobyerno. Ayun eh, palitan nyo na ho. 2025, baguhin nyo na yung boboto nyo. Para makaganti naman kayo dyan sa mga... Kasi nakakagulat ha, sabi ng iba, first time lang daw nangyari sa kanila, yung baha. So ibig kong sabihin, talagang bago lang ito. Epekto lang nito ng mga nakaraang proyekto lang. Kung first time lang nangyari sa inyo. At hindi pa ho bagyo yan, parang suminga lang ang ulap niyan, di ba? Medyo umano lang. Paano pa bagyo yan? Imagine niyo baka lumubog na talaga kailangan. Kung mga 3-4 araw dire-diretso yan, banat ba eh? Ngayon niya, isang araw lang eh. Talagang grabe na ho eh. So, medyo ang ginagawa lang po namin biro ito, pero sana isang aral ho sa atin ito. Magpalit na ho kayo ng congressman. Hindi lang yung puro sip-sip. Maganda yung punto ni Banat Bay. Kasi karamihan sa mga Pilipino, ang sinisisi dito presidente kagad. Pero ang pinaitindi sa atin ni Banat Bay,
Tandaan ninyo, kahit presidente mo matino, kung ilalagay yung congressman, loko-loko, wala pa rin mangyayari. Kasi kukuha pa rin, tandaan ninyo, hindi naman mababantayan ng presidente all throughout hanggang babae. So, ganun pa rin yan. Magnanakaw at magnanakaw pa rin yan. Oh, di ba? Kaya, sana, pati congressman, ayusin natin. Wag lang natin nilalang lang yung congressman. Yan talaga mga buhaya dyan eh. Nakita niyo yung congressman nyo? Lumulutang. Sa baha. Mga buhaya eh. Ganun ba buhaya? Lumulutang? Akala ko plastic. Tuwa sa baha eh. Akala ko plastic yung lumulutang. Hindi. Ay, mga ano din, mga buhaya dyan. Kaya sila tuwa sa baha. Nako. Grabe. Pero ako may tanong lang may tanong. Palagay nyo, binahaba yung lugar ni Speaker. Palagay nyo, iboboto pa kaya to si Speaker ng kababayan niya? Oo. Sila may ari nun eh. Kita mo nga sila PRD, di pinag-rally dun eh. Basta magbibigay lang ng ayuda yan. Alam niyo kung bakit hindi nakikita si Speaker ngayon? Nagpi-print ng pangalan niya tapos nilalagyan ng picture. Ay, grabe ha. Sa ayuda. Hindi naka-ready, no? Oo, Kutsoli. Tanong lang yun ha. Tanong lang pala. Kasi baka mamaya hindi iboto ng tigas sa kanila yan, makasuhan ka din. Hindi, si Banat Bay na lang. Si Boss na lang. Pero, ano to ha, napakagandang nangyari din ito para at least maintindihan talaga natin. Palagay ko hindi lang yung administrasyon ang binibigyan ng aral dito ng langit. Pati tayo na mga bumoboto. Kasi tayo naglalagay ng mga yan sa posisyon. Parang kasalanan pa natin na nilagay natin yung mga yan para magnakaw. Kaya parang awa na ninyo. Ayan, i-correct natin yung pagkakamali natin. Kung nabudol kayo dati, make sure na hindi na kayo mabubudol ngayon. Maglalagay na po tayo ng mga tao dyan na talagang maaasahan natin sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon. Lalo na talagang magpoproyekto sa Pilipinas na hindi uunahin yung proyekto ng bulsa nila. Tsaka diba? Gusto lang natin itama yung mindset ng ilang mga Pilipino. Kasi may nakita ko dito, oo nga, boboto nga kami ng tama, dadayain naman ng Comelec. May mga ganyan, di ba? Sandali. Baka nakalimutan nyo, nanalo rin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang presidente. Kahit binaya. Kahit administrasyon yung kalaban niya. Oo, kahit administrasyon. Ibig sabihin, kung makakadaya man, hindi may sasagad. Mababawasan, pero kung talagang gagalaw tayo, convincing. Talagang may papanalo tayong matino. Correct. Kasi ang problema sa atin, yung kagad yung wala pang eleksyon, yan nakagad ang isip natin, wag na lang tayo bumoto. Wag na natin sundan ng sistema ng gobyerno. Mahihirap naman po pagka ganon. Kasi wala mangyayari sa atin. Hindi tayo makakapagpalit ng politiko. Correct. Diba? So wag naman sana ganun lang ang isip natin. So paulit-ulit natin sinasabi, mga kababayan, na piliin po natin yung nararapat, piliin natin yung may resibo, yung may nagawa, yung talaga nakatulong, yun po ang piliin natin. Pero dito sa Pilipinas, alam lang po natin na talaga nagbibilihan po, nagbabayaran ng boto. Wala pong problema doon. Kunin nyo, pera nyo naman yan Ilagay nyo sa bulsa yung pera, yung boto nyo, ilagay nyo sa balota. Huwag yung tao na nagbigay kung hindi na makarapat-dapat. Ganon, diba? Yun Ayan na nga. So, dahil nga dyan, ang update iimbestigahan ng Senado yung flood control project. Pero sana naman yung mga senador natin, parang awa nyo na. Huwag lang puro kayo daldal. Kasi ganyan din ang sinabi nyo sa KOJC, iimbestigahan nyo yung nangyari noong June 10, anong petsa na. Although, nagbakasyon, kasi nagbakasyon ng Senado So, nag-aantay pa rin po ang kaming mga taga-suporta ng KOJC sa investigasyon ninyo sa KOJC. Ngayon, dadagdagan nyo na naman. Sinabi nyo, imbestigahan nyo nangyari dito sa flood control project. Baka naman puro pag nawala na at umaraw na, makalimutan na naman ninyo imbestigahan yan. Baka si Mayor Guo na naman ang iimbestigahan ninyo, pambira. Tapos na yung kay Mayor Guo, ikulong nyo na kung gusto nyo ikulong. Basta importante yung mga next issue na. Itong sa KOJC at saka itong flood control project, itigil na natin yung guwo-guwo na yan. Tsaka yan, ang problema dito, nagtuturoan na lang kasi, Banat Bay yung mga supporters nila, dahil maraming naninilip dito sa 5,500 na proyekto na ito, at maraming mga apektado mga taga Maynila, Metro Manila, yung propaganda against the Dutertes, tuloy-tuloy. Ayun nga, naglulunsad sila ngayon ng nasaan si Inday Sara. Kasi alam naman natin na
si Inday Sara ay umalis kamakailan. Pero kung kailangan paintindi rin natin sa tao na matagal na po itong approved, itong leave ni Inday Sara, matagal na po itong approved ng presidente natin. Actually, July 9 pa lang, aprobado na itong kanyang alis na ito At na may personal. ticket na. At may ticket na. Bakit? May reservation na ng hotel. Kompleto na lahat. Planado na. Patay na ba si Marcos? Hindi ko rin alam. VP Sara hinahanap nila. Ayun na nga eh. Ba't hindi nahanap Meron si pa naman tayong Presidente presidente. Bakit si VP Inday Sara hinahanap nila? Kailangan maintindihan ng sambayan ng Pilipino na ang trabaho ni Inday Sara ay antayin na na ang ating si Inday Sara, ang presidente natin ay wala nang kapasidad para mamuno sa Pilipinas. Yun ang trabaho ng Vice President, spare tire. Besides, ang presidente natin, ang Vice President natin ay pinagana naman niya yung kanyang opisina. Yeah. Kasi kahit wala siya, na-delegate niya lahat ng mga trabaho sa kanyang mga iiwanan dito. Makikita mo nga yung turnover ng yung sa Department of Education kay Senator Secretary Angara. Ang ganda, smooth yung transition. Inilagay niya kung ano yung mga nagawa, kung ano yung mga nasimulan, at saka kung ano pa yung mga hindi nila nasisimulan. Correct. So napakahusay. So tayo naniniwala na very organized itong si Inday Sara. At even if wala siya, sigurado tayo na ang opisina niya ay nagtatrabaho. Yes, nagtatrabaho. Nakahanda. Laging nakahanda. Automatic nakahanda lagi. Jay, may masasabi. Tayon, may balita dyan sa sa pagluwas. Basahin mo ng itong balitang to, Master Judea. Di basahin natin yan. Matagal nang aprobado ng Office of the President ang biyahe ni Vice President Sara Duterte sa labas ng bansa. Sa kabila ng personal na travel ng pangalawang Pangulo, tiniyak ng Office of the Vice President ang mabilis na paghatid ng tulong para sa mga kababayan nating naapektuhan ng malawakang pagbaha. Si Jason Rubrico, magbabalita. Kinumpirma ng Office of the Vice President na nasa labas ng bansa ngayon si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang pamilya. Sinabi ng OVP na ang biyahe ni Vice President Sara ay aprobado at inisyuhan ng Travel Authority ng Office of the President noon pang ika-9 ng Hulyo taong 2024. Pinasalamatan naman ng OVP ang publiko sa paggalang sa privacy ng iba pang miyembro ng pamilya ni Vice President Sara. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng ahensya na nakahanda ang kanilang Disaster Operations Center para tugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kasalukuyang sakuna. Nitong Miyerkules ng gabi, kaagad na namahagi ng mga relief packs ang matauhan ng OVP Disaster Operations Center sa 300 pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa Manresa Covered Court sa Quezon City na nagsilbing evacuation center. Naglalaman ang relief boxes ng banig, kumot, kulambo, hygiene kits, tsinelas at collapsible water containers. Bukod dyan, namahagi rin ng hot meals ang OVP sa mga disaster responders at sa mga biktima sa Barangay Manresa sa pamamagitan ng kanilang kalusugan food trucks. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, Azmanaw News. Banat. Grabe. Alam nyo, ito lang masasabi natin kasi doon sa mga pumupuna, lalong-lalo na po yung mga bangag vloggers. Article 7, Section 7 of the Constitution. Uy, attorney. Order of the court. The President-elect and the Vice President-elect shall assume office at the beginning of their terms. If the President-elect fails to qualify, the Vice President-elect shall act as President. Yun naman pinaka-definition lang ng isang Vice-Presidente. Spare time, ika nga, lagi sinasabi. Gagalaw lang ang Vice President pag wala na ho at inutil na ang Pangulo. Tanong, inutil na po ba ang Pangulo natin? Gumalaw yung BP. Order in the court. Gumalaw yung BP. Sustain, Boss Dada. Ano? Hindi, yun na lang ang tanong natin sa mga bangag vloggers na naghahanap. Nasaan si Inday Sara, nasaan si BP? Nautusan Banat ba yun? Inutil na ba yung presidente nyo? Kung inutil na, sige, hanapin natin. Sasama kami sa sa paghahanap kay BP, di ba? Kung inutil na at wala nang ginagawa. Iyon? May ginagawa ba o wala? Para sa kanila, meron. Meron. Ba't yung hinahanap? Meron naman pala. Crush nyo? Baka. Ba't yun ang hinahanap? Hindi ko maintindihan Ano ba? Bakit nyo? Uy, bago yun, crush Crush nyo? Ako, bad shot ka. Bad shot ka dyan, boss. Pero si Inday Sara, noong nagtatrabaho, pinagre-resign nyo. Tapos ngayon naman, hinahanap nyo, ano ba talaga?
Bakit ganon? Tsaka tingnan ninyo yung pinakitang video kanina. Papaano relief operations ang Office of the Vice President. Ayan o, organisado. Ganyan dapat. Nakapila yung mga tao, namimigay. Hindi katulad ng relief operations ng gobyerno according do sa mga kumakalat sa social media na hinahagis yung mga relief goods sa mga tao mula sa truck. Ayan o, kita mo kung gaano ka-organisado. Wala pa si Inday Sara niyan. Kung nandiyan dyan si Inday Sara para gawin yan, mas lalo kayong magmumukhang mga tanga. Alam mo, isa kasi sa mga naghahanap dyan, yung mga bata ni Lenny. O kasi dati si Lenny, di ba, paupo-upo pa doon sa karton, tas, anong ginagawa mo? Nagbabalot ng mocha na biskuit. Ganun-ganun pa siya, di ba? Naalala nyo? Di ba kasi may bagyo sa mga ganun eh. Panama niya yung kay mocha. Balot ako. Bakit? Di ba pwede iba magbalot? Kailangan talaga si BP Sara? Ganun ba yun? Ano kaya? Alam mo, nakakahiya sila dyan. Kunwari yung nasa truck. Diba? Nasa truck si Presidente Bonget. Papalagay natin kasama dyan si BP Sara. At bumaba siya. Patay siya dyan. Makakababa ba yung Presidente dyan? Ay, malabo. Malabo. Di lalo silang magmumukhang tanga dyan. Malabo, kakagaling lang sa sakit. Alam nyo naman, may helicopter na lumapag sa sakit. Kung ikaw ba naman nag-iisip, ikaw ba, dadalhin mo yung dyan, yung tulong mo dyan sa baha? Di ba't di mo dalhin doon sa may walang tubig? Hindi nila na hindi nila naisip. Kasi mas dramatic yan, Master Judea. Sa bagay. Mas dramatic na pagtanggapin mo. Yes, optics daw ang tawag dyan. Sabi Nino? Si Mamana. Imitay na kaya natin si Mamana. Mainit na si Mamana eh. Optics daw ang tawag dyan. Ay, si mainit din yun. Nakipapanood ko yun dito eh. Si Ma'am Ina? Ay, si Ina. Nandiyan, di ba? Easy. Mainit din. Ayun, grabe si Ma'am Ina. Nandiyan ba si Ma'am Ina? Nandun. Wala, nasa isip ni Coach Oli. Ay, wow. Wow. Huwag nyo inaano si Ma'am Ina. Huwag nyo inaano yun, ha? Kamukha yun ng ex ko, eh. Ay, wow. Ay, mga ganun. Ganun pa. Hindi, biro lang ha, Ma'am Ina. Joke lang po. Hindi, grabe smile ni Ma'am Ina. Nakakatunaw. Ay, wow. Hindi na tayo pababalakin dito, pambira kayo. Ay, wow. Ay, wow. Wow. I know my job. Tuloy natin. Tuloy. Tuloy. Patalas-tas lang. Ayun, kay Inday Sara. Ano masasabi mo doon, Jay? About dun sa yung mga hinahanap ng mga tanso dyan. Akala ba namin walang kwenta si BP Sara? Ba't hanap kayo ng hanap ngayon? Hindi, ganun. Ano yan? Pag walang BP Sara, hindi makausad ng presidente nyo, ganun ba yun? No. Hindi, ramdam na nila ngayon. Tol. Ramdam na nila ngayon yung presensya ni BP Sara Duterte. Tignan mo, nawala si BP Sara Duterte kung ano-ano nangyayari sa nila, sa unit team nila. Diba? Kasi ito matagal na po namin itong binablog. Ito alis si BP Sara Duterte. So ibig sabihin, alam na po namin na alis po siya at maglilib po siya. Alam mo? Kahit balikan po ninyo dyan sa aming mga vlog, matagal namin sinasabi na si BP Sara Duterte ay aalis. Tapos ngayon ba tinahanap nyo? Official po ito, naka-leave. Bakit bawal mo mag-leave? May nakasulat? Na bawal? Ano kasi yan, nasa script kasi ng mga tansu vlogger yan. Yan ba sinabi ni Bungal? Yan ang nasa video ko yan, panoorin nyo. Nasa voice record yan. Na sinabi sa kanila na kung ano yung binibigay sa kanilang utos at script, yun lang ang susundin nila. Kahit na alam naman na nila kung ano yung dahilan sa pag-alis ni BP Sara sa ibang bansa. Ayun na, paket na si Ma'am Hana. Ay, banggit ka ng banggit. Hindi, joke, baka magalit. Pero yan. Kaya pabalik dito niyan. Wala akong buffet, mamaya. Ayan, merong balita dito. Bagong-bago. Kalinisan sa bagong Pilipinas. Ayan, anong kalinisan yan? Actually, may lead yan, Boss Bay. Basahin ko. Basahin mo yung kay Troy Gomez. Kasunod ng naranasang malawakan na matinding pagbaha sa Metro Manila at mga karating lalawigan ay porsigido sa Senator Mark Villar na imbestigahan ito sa Senado. Kabilangan niya sa nais niyang kausapin ang Department of Public Works and Highways na nangunguna sa pagtatayo ng mga flood control projects na matatanda ang pinagmalaki ni Bongbong Marcos sa katapusan lang ng niyang State of the Nation Address. Si Angel of my life. Sino yan? Si Angel, nagbabalita. Pastor. Sanitation, law and order is part of the all levels of government. Ito namang kasi, itong sanitation drive. Yes, sir. Maganda yon.
And it can be done. And I hope that we can encourage government and the barangays all over the Philippines that they can do it without defrauding of the national government. And if they can do that, we will be most happy. Ito ang naging tugon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagmamalaki ni Bongbong Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address o SONA nitong Lunes, July 22, 2024. Sabi ni Marcos, marami raw nakolektang basura ang mga barangay sa ilalim ng Kalinisan sa Bagong Pilipinas o Nationwide Cleanup Program. Dagdag pa niya, libo-libong tonelada daw ang nakolekta sa naturang programa. Noong Enero, inilunsad natin ang Kalinisan sa Bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Inaasahan ko ang tuloy-tuloy na suporta ng mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng ating pamayanan. Enero ngayong taon ang ipag-utos ng Pangulo sa mga lokal na pamahalaan ang pakikiisa ng mga ito sa naturang proyekto sa ilalim ng Bagong Pilipinas dahil hindi raw deserve ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng maruming komunidad. Ayon sa dating Pangulo, mas magandaan niya kung inatasan na lamang ni Marcos Jr. ang DILG para ipatupad ang Nationwide Cleanup Program. It does not need a government functionary up there, in this case the President, magsalita pa siya ng gano'n. All he has to do is to order his DILG secretary in a cabinet meeting, do your job, down the line, sabihin mo sa kanila, ito ang gawin. Pag hindi, if you cannot do that, then give me an explanation because I will let somebody do the job. Samantala, ipinunto naman ni FPRRD na hindi dapat ito ituring na achievement ng Pangulo. There's no such thing as an achievement. Dito sa governance, because governance, malawak yan. Peace and order, sanitation, health. All you can see is that we have done this thing and meron kaming produkto na dito. There is no achievement because it is a dynamic thing that does not end. It's an endless cycle. Pagka sinabi mong na-achieve mo, there's more tomorrow to achieve. So, there's more work to be done. Ang life kasi ng buhay ng tao sa mundo keeps on repeating itself, including the problems. Samantala, matapos ang matinding pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at Karatig Probinsya dahil sa pag-uulan na dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina, ay tumambad naman ang napakaraming basura na naging sanhi rin ng pagbaha. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Jude, ay ano? OJ. Di nakakatawa lang yung sinabi ni BBM na yun, no, na about dun sa basura. Talagang ginagawa niyang tanga yung mga Pilipino, no? Eh, biruin mo, trabaho mo yan, tapos gagawin mong achievement. Oh. Eh, normal yan eh. Parang ano lang yan eh, parang sarili mong bahay, naglinis ka. So ano ba yun? Achievement. Achievement mo na ba agad talaga yun? Hindi mo may tuturing na achievement yun. Katulad nga nung analogy ni dating Secretary Trixie, na kumain ka, naghugas ka, achievement mo na yun. Oo. Diyan yung diyan na pinatunayan ni BBM na kayang-kaya niya kayong utu-utuin lang. Alam mo na, alala ko dyan yung sinabi ni Senator Bongo. Kasi nung dati, pag humihingi tayo ng tulong kay Senator Bongo at saka kay Pangulong Duterte, tapos di natulungan. Tapos sa pagpapasalamat ako, ang sagot lang nila, hindi, trabaho namin yan. Ayun lang. Hindi achievement namin yan. Hindi, trabaho namin yan. Laging ganun lang ang sagot nila sa akin. Every time na humihingi ako ng tulong sa may mga humihinging kababayan natin ng tulong kay SBG at saka kay Pangulong Duterte, trabaho namin yan.
Lagi nilang ganun ang sagot niya. Naalala ko talaga nung itong issue na to. Sana maging mapaningil tayo. Tayong mga Pilipino, singilin natin. Hindi ho yan parang utang na loob natin sa mga politiko. Hindi. Trabaho nila yan. Kaya nga natin sila sinasahuran ng tax natin para magsilbi sila sa atin. Public servant nga sila Diba? So dapat gawin nila yan. Karapatan natin na sila magsilbi sa atin. Hindi dapat yung para tayo nakikiusap. Ewan ko lang ngayon pero nung panahon ni PRRD, talagang ilang ang kanilang lagi. Hindi, trabaho namin yan. Hindi kaya ba talagang wala nang masabi sa SONA kaya dinagdag lang yun? Isa na yun. Oo, na mas madalas na mag-underachieve sila versus na makapag-achieve sila ng mga bagay-bagay. Diyan tayo bilib na bilib kay PRD. Kasi nung panahon niya, pag tinanong mo siya kung may nagawa ba siya para sa Pilipinas, mas madalas na ang sagot niya sa iyo is, tanungin mo yung sarili mo kung feeling mo may nagawa ako para sa Pilipinas. Lumabas ka dyan, tapos tumingin ka sa paligid mo, kung para sa iyo ay may nagawa ako, and then good. Kung para sa iyo wala, sorry. Ngayon sobrang dami na ulit na kailangang linising basura sa Pilipinas gawa nung sanhinong baha. Speaking of basura, dapat aksyonan ngayon ng gobyerno natin yan, yung mga basura na tumambak sa kung saang lugar. Pero hindi naman natin sinasabi na lahat trabaho lang ng gobyerno. Tulong-tulong tayo. Tayo rin naman kasi. Minsan naman nagtatapon pa tayo sa island di ba? Yung doon natin talaga tinatapon yung mga basura. May na-contribute tayo diyan sa problema ng basura. Hindi lang naman din yan talaga kasalanan ng pamahalaan. Katulad ng sinasabi natin sa Marikina, yung mga kababayan natin diyan na laging binabaha, ay gumawa na po tayo ng paraan para kung pwede, umalis na tayo dyan para hindi na tayo laging nasasalanta. Kasi mahirap po Katulad yan, yung basura na yan. Kung hindi natin didisiplinahin yung mga sarili natin na mag-sanitize ng mga lugar natin ng tama, mag-segregate ng mga basura, hindi mangyayari ito. Hindi ito haharang sa mga daluyan ng tubig. Kaya nagbabaha talaga sa Metro Manila kasi lintik ang mga ilog, mga supposedly daanan ng baha, punong-puno talaga ng basura. Kaya talagang malaking yan. Sa madaling salita, yung sinabi niyang yon ampaw. Ampaw yun. Parang yung gawain din ng ibang vloggers yan yung para lang umabot ng 1 oras, para umabot ng 8 minutes. Ay, si ano ba yan? Kucholi? Para magkaroon ng ads. Ito parang itinagdag na lang, pamparami. Tinatanong niyo ako, ayoko na. Pamparami. Bumagsak niya. Ay, sorry. Parang kilala ko yan, parang kino-content ko yan. Pero pag tinignan mo, Siya ba yun? walang laman, di ba? Oo. Ampaw na So kasama yan sa dapat kolektahin ng mga basura. Isama na doon. Itapon na rin. Yung mga nagkalat na mga nagbabalita ng basura. Hindi, katulad lang sinasabi ni Boss Dada, lahat po tayo dito may partisipasyon. Kasi kung hindi rin po tayo matututo, katulad, halimbawa natin sa Hong Kong. Sa Hong Kong po talaga pati yung mga basura nila doon, segregate po talaga. At wala kang makikitang basura sa gilid ng kalsada. Lahat yun naka-organize and all that. Kasi ang isang pamantayan o isang dahilan kung bakit umuunlad ng isang bansa o isang komunidad, disiplina po, pagkakaisa. Disiplina, number 1 talaga yan. Disiplina. Kung wala kang disiplina, wala kang mapuntahan. Alam mo, kasalanan din natin mga Pilipino Alam niyo kung bakit? Hindi lang tayo nagtatapon ng basura. Bumoboto pa tayo ng basura. Ayun. Nanunod pa sa mga basura. Yun ang problema Kita nyo. Halimbawa, dyan sa Caloocan. May plano ka pa kayong ilagay sa pagka-mayor yung basura na si Trillanes. Uy! Galit? Dali, napaisip ako doon. Pero, madagdagan ako doon. Totoo naman Bakit nyo kailangan, eto yung mga taga-Caloocan. Diba? Isipin nyo na lang na mabuti to Maglalagay kayo ng isang taong katulad ni Trillanes na wala nang ginawa sa Senado. Tapos gusto nyo pa ng isa pang, dadagdagan nyo ng basura dyan, magbadagay kayo ng basura sa City Hall. Huwag na. Itapon nyo na sa tamang basurahan si Trillanes. Sa nabubulok. Oo. Nabubulok.
Oo, sa nabubulok. Doon tayo tapon niya. Oo, o kaya sa hindi nabubulok kasi plastic. Ayun. Ang galing talaga. Kaya pala naisipan ni BBM na ipahayag yung about sa basura doon sa zona niya. Kasi yung mga nasa harapan niya, puro basura, no? Puro basura no? Pero may tumatak sa sinabi sa akin ni Master Judea yung disiplina, Banat Bay, at saka yung linis. Alam mo itong Kingdom of Jesus Christ, parang wala siya sa Pilipinas. Kasi kung marumi buong Pilipinas, partay na sa Hong Kong. Itong KOJC, napakalinis dito. Disiplina. Ako may suggestion ako. Baka nanonood si Pastor. Baka lang naman. Hindi ko naman sinabi. Pa-aircon mo yung buong KOJC parang Japan na. Walang biro. Kasi ganun alam niyo sa Japan wala kang basuran kasi dapat yung basura mo iwi mo. Iwi mo, i-plastic mo, ilagay mo sa tamang basurahan. Ganun sa Japan parang ganun dito. Sa mga public place, walang areas, walang basurahan. No? Walang basurahan. Dito ganun din kalinis. Kaya nga ang kulang na lang aircon yung lamig ayan kita nyo naman yan parang nasa ibang bansa Prayer Mountain ata to. Hindi, sa New Zealand yan. New Zealand? Sa London yan. Sa Amsterdam yata ito. Ganyan. Yung tinulugan nga natin ito Disneyland to. Disneyland. Ibang vlogger may si Raul yung vlogger. Iba yan. Wag yan. Pupunta na naman tayo dyan Hindi, yung tinulugan nga namin. Disneyland. Alam mo ako, nakapasok ako dun sa, yung 7-star na hotel sa Dubai. Ano bang pangalan nun? Khalifa? Yung pataas. Burj Khalifa. Burj, di ba? Grabe, napasok ko yung kwarto doon kasi merong isang Pilipino na parang in charge doon, nakilala si Mocha. Halika, i-tour namin kayo. Nung nakita ko, parang yung pinuntahan natin, tinulugan natin. Sa Samal? Oo, parang ganun kaganda. Hindi ako nagbibiro may video yan Si Jay, mahilig mag-video. Tumutulad na rin si ibang vlogger to Pagdating nila, naka-video na yan. Jay! Hindi, totoo. Ang ganda Walang biro, yung sa Samal. High ceiling yung kwarto. Ayan para talaga. Ayan yung sa Samal. Dubai yung datingan. Sa loob niyan, talagang grabe yung mga nakakahiya. Lalo na kasama natin to. lang. Visit kayo ako na naman tayo. Pero hindi totoo. Ayan, nakita nyo naman. Ayan yung resort sa Samal. Diyan nawala yung camera. Ayan, diyan nahulog yung camera. But anyways, speaking of disiplina, kasi kahapon, pagdating natin, nakita natin yung mga KOJC members na nandiyan sa labas ng compound at talaga namang nagbabantay sila sa... Alam mo na, kasi alam naman natin nung nangyaring nung June 10, yung Day of Infamy, na sinasabi na pinasok sila or tinry silang pasukin ng mga otoridad doon sa pagsiserve, illegal na pagsiserve ng warrant of arrest. Napansin natin kagabi yung mga tao dyan na kahit na nandoon sila sa trauma or may mga trauma pa sila, pero ang saya-saya pa rin nila na sinalubong tayo, Banat Bay. Bilib na bilib tayo kasi itong kahabaan ng kaharap ng Kingdom of Jesus Christ, Kingdom, talagang hindi nawawalan ng tao dyan, 24 oras. Doon ako bumilib talaga sa mga taga-KOJC. Yung disiplina. Kaya nga sabi ko, kung itong mga taong ito ay pinamumunuan ng mga loko-loko, katulad ng pinalalabas ng ibang mga propagandista against KOJC, hindi ganito itong mga to, Banat Bay. Hindi sila magtsatsaga na sa init, sa ulan, sa lamig, nandiyan sila 24 oras. Simula nung nangyari yung June 10, hindi na to nawala sa hindi na nawala sa isip nila yung mga mangyayari. At ngayon, may mga tumututok na naman sa kanila, Banat Bay, ng mga police na visibility daw, police visibility daw, di umano yung kanilang purpose, kaya sila nandiyan, pero my goodness, nandoon sila sa dilim. Bago natin ikwento yan, babasahin natin yung balita ni Gina, ay mali, hindi pala. Presensya ng kapulisan na biglang pumwesto sa harap ng Kingdom of Jesus Christ, religious compound sa Davao City ng alas 2 ng madaling araw, maliban sa kahinahinala sa patuloy na nagdala ng takot sa mga membro at misyonaryo. Samantalang, harassment ng kapulisan sa KOJC Religious Compound sa Davao City may hahalintulad sa gawain ng mga komunista. Ang detalye sa balita ni Jane Domingo.
na kanina pa madaling araw nandito sa harap ng KOJC compound. Alas 2 na madaling araw nang bigla ang dumating ang isang mobile na may lula ng mga armadong kapulisan ang pumwesto sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City. Maliban sa nakatakip ang plate number sa harapan ng sasakyang may nakalagay na Eastern Mindanao Command na may body number na 420, ay hindi rin nakipag-usap o nagbukas man lang ng bintana ang mga kapulisang sakay ng naturang sasakyan. Maging ang mga kinatawa ng KOJC Legal Counsel na naisa na makipag-usap sa mga ito ay hindi rin dininig ng mga nagbibingi-bingihang pulis. Just to pacify things down, sir, can we please talk to you, sir? Para po makalmado po yung mga tao dito, sir, kasi hindi na na-shockan kami, sir. Nandito kayo, sir. Ilan lamang ito sa mga naging kaganapan sa harap ng religious compound. Dahilan ng KOJC, pinapakiusapan ng mga pulis na lumipat ng ibang area dahil nagdadala ng takot ang kanilang presensya sa mga misyonaryo at miyembro ng KOJC na may trauma pa dahil sa naganap na pagsugod ng CIDG at PNP SAF noong June 10. Nagdulot ng pangamba ang kanilang presensya lalo na at walang pinapakitang order o kasulatan ng mga ito na kinakailangan ng police visibility sa lugar. Kaya imbes na kapayapaan ng dala ng mga ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga miyembro na taimtim na nagbabantay sa compound. Diba, June 10, alam niyo na po yung nangyari dito. Kasama po ba kayo sa pumunta dito ng June 10? Hindi po. Hindi? Bakit po? Hindi niyo po alam yung nangyari ng June 10? Alam po, pero hindi kami kasama. Yes, sir. Naging palaisipan din ang sagot ng isang pulis na ayaw din magpakilala na napilitang mag-alis ng legal checkpoint sign kamakailan na hindi ito kasama sa mga CIDG at PNP SAF na sumugod sa religious compound pero namataan sa nakunang video noong June 10. Dahil dito isa lang ang katanungan ng mga miyembro ng KOJC, may maaasahan pa bang katotohanan sa kapulisan? Samantala para naman sa Executive Secretary ng KOJC, mismong kapulisan ang dahilan kung bakit itinatag na Day of Infamy ang June 10 para sa KOJC. Kaya ngayon ay questionable na ang katapatan nito sa bayan at mamamayan na dapat lang pinoprotektahan na maihahalin tulad sa mga komunista. Kami kalaban na mga komunista karon kauban na mo. Magkasama na kayo. Mauna inyong ginatuman. Mauna nagpadagan karon sa atong nasod. Si PPNP, NDF na, komunista na. Kayari ngayon sa Pilipinas. Tapos kayo, magwardya-gwardya mo, mag-police presence mo sa tubangan sa Kingdom of Jesus Christ. Ginugulo nyo kami. Peaceful kami. For ilang taon na kami nakatira dito, pila na mi katuig din, 40 years, peaceful mi. Nagubot lang mi, pagsulong ninyo ng mga pulis, pagsulong ninyo kamo nga mga PNP, CIDG, remember that is the day of infamy. June 10, 2024 is the day of infamy. Kamo ang nanggulo diri, kamo ang naggubot sa amuang dapit. Tapos karon, paali-aligid kayo dyan. Kunyari, police presence, hindi, terorista mo. Mga NPA mong dagko, mauna yung ginatuman. Kamu ang nagkapagubot diri sa Pilipinas, kamu ang nagkapagubot diri sa Kingdom of Jesus Christ. Mauna yung ginahimo. Kinwestiyon din ng Executive Secretary kung sino ang nag-utos sa mga kapulisang bigla na lamang nagsuputan sa harap at malapit sa KOJC compound. Wala mi gihimo nga dautan diri sa nasod sa Pilipinas. Wala di bisan unsa nga kaso nga makita ninyo. Puro lang na mga allegations, puro false accusations. Ali-aligid, madaling araw, naka-full battle gear, ang lalaki ng kanilang mga armas. Anong ginagawa nila? I-religious compound to, sacred compound to. Ang ginagawa namin dito, nananalangin, nagsasamba, napupuri sa dakilang Ama. Bakit may pulis? Tama ba yan? Manghaharas kayo dyan? Ang lalaki ng mga armas ninyo? Bakit? Sino nagutos sa inyo? Yun ang tanong. Sino nagutos sa inyo? Sino nag-order sa inyo? Sino sinusunod ninyo? Patuloy naman ang pagbabantay at pagkamit sa hustisya ng mga KOJC members pamamagitan ng panalangin at pagkakaisa, gayon din ang proteksyon sa mga pagsamantalang puwersa ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Domingo,
SMNI News.